Anim na bagay na kailangan mo i-check bago ka bumili ng property na naka-tax declaration lang. Number 1, wala bang utang yung property? Guys, ang utang na sinasabi ko ay real property tax. Utang natin sa gobyerno. Kasi guys, kapag mahabang panahon na hindi nagbabayad ng real property tax, baka yung property na binibili mo ay nasa auction sale na. Narimata na pala ng gobyerno natin. Ang pinakamabisang paraan para ma-check yan ay humingi ka ng tax clearance or yung updated na OR na pinagbayaran nila ng amilyar. Number 2 na kailangan mo i-check, ito ba ay alienable and disposable? Hindi mo kasi mapapatituluhan ng property na ito guys kapag ito ay protected land. Halimbawa, watershed or forest. Kaya kailangan malaman mo yung classification ng property. Makukuha mo ang alienable and disposable certificate sa DENR. Number 3 na kailangan mong i-check, gaano nakatagal yung seller na nakatira dun sa property. Guys, take note, nakatira as owner. Baka kasi pinibenta niya yung property claiming na siya yung may-ari doon, samantalang tenant lang pala siya doon. Kaya kailangan, owner siya doon talaga. At least 10 years. Ikapat na kailangan mo check, yung seller ba talaga ang may-ari ng property na yun? So ang gagawin mo, kailangan mong pumunta ron mismo sa lugar nila nang hindi siya kasama. Ipagtanong mo sa mga kapitbahay doon, ipagtanong mo sa mga kapitan doon, ipagtanong mo doon sa mga kagawad doon. Kung siya ba talaga yung matagal lang nakatira doon sa property na yun. Ikalimang kailangan mo check, yung tax declaration mismo. Saan ka pupunta? Sa assessor's office. Pwede kang kumuha doon guys ng tinatawag nilang certified true copy of tax declaration. Makikita mo doon yung updated na tax declaration. Yung mga annotation niya, kung may ID ba, kung may lien ba. Nilalagay din po nila yan sa tax declaration. At kung magtutugma, doon siya pinakita niyang dokumento sa. At ang panghuling kailangan mo i-check, ito ba ay residential free patent or ito ba ay agricultural free patent? Natural, kapag titirhan mo yan as residential, dapat residential free patent para hindi ka na magkaroon ng problema balang araw sa pagpapakonvert ng land use nito. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow